Hello po ulit mga kapatid, muli isang pinagpalang umaga na naman po sa ating lahat mga kapatid. Makakapakinig na naman tayo ng salita ng ating Diyos ngayong umagang ito. Pero uunahin natin, palagi natin gagawin na unahing lumapit sa Diyos para tayo ay humingi ng guidance, ng protection at ng wisdom para sa kanyang mga salita. Samahan niyo po ulit ako, magsiyuko tayo. Yes, Lord, aming Diyos na makapangyarihan sa lahat, muli ka namin pinupuri, pinasasalamatan at sinasamba. Ama, muli po kami nagpapasalamat sa iyong kabutihan, sa iyong pagmamahal, Lord. Dahil, Lord, ginising mo na naman kami ng maayos at malakas ang katawan. At binigyan na naman, Lord, binigyan na naman ng isang pagkakataon para makapakinig na naman, makapagbasa, makapag-aral ng iyong salita. Lord, muli mo po kaming samahan, turuan, gabayan, at proteksyonan para maging maayos po yung aming pakikinig at pag-aaral ng iyong salita. Lord, buksan mo yung aming puso at isipan para talagang maintindihan namin, Lord, yung gusto mong sabihin ngayong umaga nito. Samahan mo rin po ako, Lord, turuan at gabayan para lahat ng aking sasabihin ay galing lamang po sa iyong salita. Maraming salamat, Lord. Bigling na tagumpay na naman ang gawain ito. Dahil narito ka, kasama ka namin, Lord. Kaya salamat po. Salamat po. Muli, Lord, pinupuri ka namin, pinasasalamatan, sinasamba ka namin sa tanging pangalan ng aming Panginoong Hesus, na aming tagapagligtas. Lahat tayo ay magsabi ng Amen and Amen. At ito po ang aking channel. Hello po ulit mga kapatid, ulitin ko lang daw mga kapatid na isang pinagpalang umaga sa ating lahat dahil talagang pinagpala tayo ng ating Diyos mga kapatid. Bago po ako mag-umpisa ng aking sharing ulit, niyayaan ko lang yung mga bago dyan sa aking channel na huwag niyo pong kalimutan na mag-subscribe, paki-like and share niyo po yung aking mga videos at paki-click din po ang notification bell para lagi po kayong updated sa mga bago at iba ko pang i-upload. Salamat mga kapatid, salamat. Mga kapatid, narito pa rin po tayo sa Galatians chapter 1 na aking shinare, at narito na po tayo sa last part na po tayo ng chapter 1 ng Galatia mga kapatid. Balikan po lang natin, doon nga po sa verse 4. Inalay ni Kristo ang sarili niya para sa mga kasalanan natin. Ayon sa kalooban ng ating Diyos at Ama, ginawa niya ito para maligtas tayo sa kasamaan nitong kasalukuyang mundo na hinayag ni Apostol Pablo. Binigay ang Panginoong Hesus para sa iyo, kapatid, para sa akin, at para sa lahat ng tao. Dahil nga, ginawa niya ito para maligtas tayo sa kasamaan nitong kasalukuyang mundo mga kapatid. Yan yung verse 4 na sinabi na ni Apostol Pablo. At dito sa verse 11, gusto kong malaman ninyo mga kapatid na ang magandang balitang ipinangangaral ko sa inyo ay hindi gawa-gawa lang ng tao. Sinabi niya, ito'y gawa, ito'y salita ng ating Diyos na isinulat ng mga kanyang mga apostol, mga kanyang tinawag at pinili, at hindi ito gawa-gawa lang ng tao. At sinabi nga niya ni Apostol Pablo na tinawag din siya, pinili din siya. Sabi nga sa verse 15, ngunit sa awa ng Diyos, bago pa man ako ipanganak, pinili na niya ako at tinawag upang ihayag sa akin ang kanyang anak para maiparangal siya sa mga hindi Hudyo. Na mangyari ito, hindi ako sumangguni kanino man. Mga kapatid, sa 16 sinabi niya,
na ihayag ang kanyang anak sa akin upang siya ay aking iparangal sa gitna ng mga hintil. Pagkarakay hindi ako sumangguni sa laman at sa dugo, mga kapatid, no? Talagang nagbase siya doon sa salita ng ating Diyos, doon sa sinasabi sa kanya ng Panginoong Jesus. At dito nga po sa last part, dito po sa verse 23 hanggang 24, dito pinaliwanag niya, mga kapatid. Sabi dito, nabalitaan lang nila na ang dating umuusig sa kanila ay nangangaral na ngayon ng tungkol sa pananampalatayang sinikap niyang puksain noon. Diba? Dahil nga alam natin, mga kapatid, na inuusig niya, pinapahuli niya yung mga mananampalataya, yung mga nagsishare ng Word of God about sa gospel. Ano po, inuusig niya yan, hinahanap niya yan, tinuturo niya yan, pinapakulong niya yan, mga kapatid. Lahat ginagawa niya. Kaya nagpakita ang Panginoong Hesus sa kanya, binulag siya, mga kapatid. Tinanong, bakit mo ko inuusig? Sabi ganyan, hanggang sa yun na mismo araw na nagpakilala ang Panginoong Hesus at nagsimula na siyang maghayag ng salita ng ating Diyos. Ulitin ko lang yung verse 23, na balitaan lang nila na ang dating umuusig sa kanila ay nangangaral na ngayon na tungkol sa pananampalatayang sinikap niyang puksain noon. Verse 24, kaya pinapurihan nila ang Diyos dahil sa ginawa sa akin. Pinili siya kahit na ganun ang ginawa niya para maghayag ng salita ng ating Diyos. Kaya doon din sa mga tinawag at pinili ng ating Diyos para mag-share ng Word of God, mga kapatid, malalaman natin yung patotoo nila tungkol sa buhay nila, na kung ano yung dati nilang pag-uugali, na kung ano yung dati nilang trabaho, na kung ano yung dati nilang ginagawa, ano yung buhay nila before o bago sila tawagin ng ating Diyos. Ano, sinasabi nila yung pinukwento nila. Ito dating lasing ito, dating addict ito, dating pusher ito, ano po, dating mamamatay tao ito, at marami pang iba. Pero tinawag sila at pinili ng Diyos para maghayag ng salita ng ating Diyos, para malaman ng mga tao kung paano kumilos ang ating Diyos, kung paano bumago ng buhay ng buong pagkatao, para talagang sabihin na ng mga tao makakarinig ng patotoo ng salita ng ating Diyos ay magbalik loob din sa Kanya, para maging maayos din ang kanilang buhay, at para din mag-share din sila ng patotoo kung paano sila binago ng ating Diyos, kung paano inayos yung kanilang buhay, kung paano pinagtagumpay yung kanilang buhay, kung paano inayos yung halimbawa yung kanilang pamilya o yung trabaho man, no? Nagtagumpay sila dahil sa Diyos. Yan ang gustong parating sa atin ni Apostol Pablo. Yan ang gustong sabihin at ituro ng Diyos sa atin, na kung tayo mag-share ng Word of God, doon tayo magbabasa. At kung ano yung revelation sa iyo, kasi nga mga kapatid, iba-iba yung revelation. Depende sa ating buhay, kung ano yung kalalagayan natin, kung ano yung dati nating buhay. Yun yung magiging revelation sa iyo, yung para sa sarili mo. At yung para sa sarili mo naman, dahil hindi naman pare-pareho ang tao, hindi pare-pareho ang kalalagayan, sitwasyon o nangyari sa buhay, ano po. Kaya iba-iba yung revelation. Itong sinishare ko, ito yung revelation sa akin. At kung kayo rin magbabasa, mananalangin, ano po, iba rin yung revelation darating sa inyo, mga kapatid, ano po. Hindi po yan nalalayo. Kasi pag binasa mo yan, mineditate mo yan, night and day, kakausapin ka ni Lord, sasabihin sa iyo na ito, ganito, dapat ikaw ganito, dapat hindi ka na ganyan,
si Apostol Pablo, sabi niya rito, ulitin ko lang sa verse 23, nabalitaan lang nila na ang dating umuusig sa kanila ay nangangaral na ngayon ng tungkol sa pananampalatayang sinikap niyang puksain noon, no? Yung sinisira niya, winawasak niya, ginugulo niya yung mga mananampalataya noon. At ganon, di ba? Pero tinawag siya. Halimbawa ako din, dati rin na nagbibisyo, dati rin na kung ano-ano rin yung ginagawa, pero tinawag ako. So yun yung patotoo ko para sa sarili ko, na hindi ko man inuusid yung mga mananampalataya, pero may iba akong maling mga nagawa, mga kapatid. So yun ang sinasabi sa akin ng Diyos, baguhin mo na yung ganyan, huwag nang tinatamad, maging masipag na. Yun, kaya yun yung sinasabi ko. Hindi po yun yung pagdadagdag doon sa salita ng Diyos. Yun po ay revelation ko po. No, yun po yung sinasabi sa akin na i-share ko sa nanggaling sa aking buhay, kung ano ko dati, at kung ano yung ginawa sa akin ng ating Diyos na makapangyarihan sa lahat. At yan po yung sinasabi ko. At maaring makatulong din yan sa atin. Yung revelation sa akin, yung patotoo ko din sa aking buhay. At kaya sinishare ko lang po ang aking mga natututunan, yung pagbasa ko ng salita ng ating Diyos, ano yung revelation. Bawat tao ay may kanya-kanyang revelation. At siguradong kayo rin ikakausapin ng ating Diyos. At sasabihin din ng Diyos kung ano yung gusto niyang sabihin sa inyo, sa ating lahat, mga kapatid. Gayahin natin yung mga nasa Bible, na mga tinawag at pinili ng ating Diyos. Gayahin natin sila. Kung paano sila nag-share ng Word of God, kung paano sila naging matapang, kung paano sila nagsabi na kung sino sila dati, pero binago sila ng Diyos, ginamit sila ng ating Diyos para mag-share ng Word of God, mga kapatid. Yan po yung aking sharing ngayong umagang ito, at natapos na po natin yung chapter 1 ng Galatia, mga kapatid, na sinulat nga ni Apostol Pablo para sa mga taga-Galatia at para din sa atin ngayon, sa ating generation at sa mga susunod pang generation. Yan po ang sinasabi sa atin ng ating Diyos ngayong umagang ito. Patuloy tayo magbasa, mag-aral, para makilala natin ang Diyos ng lubusan at para malaman natin kung ano yung mga gusto niyang sabihin sa atin, at para malaman natin yung mga plano ng Diyos para sa bawat buhay ng tao. Salamat sa salita ng ating Diyos na ating narinig ngayon umagang ito, mga kapatid. Uli tayo mananalangin, uli natin ipagpapasalamat ito sa ating Diyos. Samahan niyo po ulit ako, magsiyo po tayo. Hallelujah. Ama sa langit, muli kami nagpapasalamat sa iyong salita namin. Napakinggan, nabasa ngayong umagang ito. Maraming salamat, pinagsama-sama mo kami para makinig ng iyong salita. Maraming salamat dahil gusto mo kaming mabago, kagaya ng pagbabago mo kay Apostol Pablo. Dati siyang namuusil ng mga mananampalataya, pero tinawag mo po siya, pinili para ihayag ang iyong salita, para ihayag ang gospel of it, para i-share sa lahat ng tao ang iyong salita. I pray, Lord, baguhin mo rin ang bawat isa. Gawin mo rin kami karapat-dapat sa lahat ng pagpapala. Gawin mo po kami karapat-dapat sa pagtawag mo po sa amin para maghayag ng iyong salita. Lord, patawarin mo kami sa lahat ng aming kasalanan na gagawa. Simula noon hanggang ngayon, Lord, sa aming mga maling naiisip, nasasabi, nakikilos, napaplanong mali, Lord. Patawarin mo po kami lahat at magpatuloy na ng mabuti ang mga iniisip, mabuti ang pagpaplano na, Lord God, at susunod na sa iyong salita at mga tuntunin. Samahan mo po kami, gabayan at palaging turuan, Lord God, para kung ano yung tinuturo mo sa amin, yun lang ang aming gawin, Lord God, sa pangalan ng Panginoong Hesus. Maraming salamat
katagumpayan ng aming gawain. Sinamahan mo kami, tinuruan mo kami, Lord. Salamat po. At nagpapasalamat din po ako, Lord, sa lahat ng pagpapalang ipinagkakaloob mo sa amin. Salamat sa kalakasan ng aming pisikal na katawan. Salamat sa kagalingan ng mga sakit at karamdaman, Lord. Dahil pinapanalangin ko po na ang lahat ng may sakit at karamdaman ay yung pagalingin, Lord God. Para sila rin ay magpuri sa iyo, magpasalamat sa iyo, Lord God. At maglingkod sa iyo. Thank you for everything, Lord God. Thank you po sa pag-ayos mo ng aming mga pamilya, pag-ayos mo ng bawat bansa, lalong-lalo na ng bansang Pilipinas. At ang iyong bansang pinili magiging maayos, masaya, masagana at tagumpay, Lord, ang kanilang buhay, ang aming mga buhay. Sa pangalan ng Panginoon Jesus, maraming salamat po sa iyong kabutihan, sa iyong pagmamahal, Lord. Salamat po. Umaasa kami, Lord, at nagtitiwala sa iyo. Magiging maayos, masaya, masagana at tagumpay ang aming buhay. Sa pangalan ng Panginoon Jesus. Lord, hanggang sa susunod naming pag-aaral, pakikinig at pag-share ng iyong salita, uli mo po kaming samahan, turuan at gabayan. Salamat po muli, Lord, for all the blessings, guidance and protection sa amin lahat. Salamat po dahil ang tagumpay namin ay sunod-sunod sa pangalan ng Panginoon Jesus. Lord, pinupuri ka namin, pinasasalamatan, sinasamba ka namin sa tanging pangalan na aming Panginoong Jesus at sa pakikipisan ng banal na Espiritu, lahat tayo ay magsabi ng Amen, Amen, and Amen po. Amen. Salamat sa ating Diyos. Narinig niya ang ating panalangin at naniniwala po ako ito'y kanyang tinugon na. Salamat sa Diyos. God bless po sa inyong lahat at God bless po sa ating lahat.